Episode 344 na tayo ng abot kami na pangarap araw ng Sabado, October 14, 2023. Talagang palihim na lumabas itong si Lynette at nasa kusina siya at magtitimpla nga siya ng kape kasi nga hindi talaga siya mapakali, tinatawagan niya si Annalyn, hindi naman sinasagot yung phone. Nahuli siya ni na Chang Susan sa ni Josa. Hating gabi na Lynette, ba't di ka pa natutulog? Chang, ikaw pala yan. Nag-aalala kasi talaga ako kay Annalyn, hindi talaga ako mapalagay Sabi naman ni Chang Susan, di ba sabi mo, panatag ka naman dahil kasama yung ama. Natural, hindi na nasasagot yun dahil tulog na yun, panigurado. Sabi naman ni Josa, mabuti pa, Lynette, samahan na lang kita. Yun. Tapos ito namang si Zoe umiiyak. Sabi niya, feeling ko kasi parang ako na yung anak sa labas, feeling ko parang wala na akong saysay sa'yo. Dati yun, pinapahalagan mo ko, pero dad, meron tayong problema kinakaharap ngayon, di ba? Buruin mo, kinukonsensya pa niya ama niya. Napakawalang niya talaga, si RJ pa ang humingi ng tawad. Hindi daw niya pwedeng sisihin si Annalyn dahil kagustuhan naman niya daw talaga na papuntahin si Annalyn dito para magkasama sila. Humihingi daw siya ng tawad kasi naging selfish siya. Hindi raw niya nakita na nasasaktan na pala si Zoe. Ito namang si Annalyn, napakabait. Pumasok sa kwarto at gumit na sa usapan nila. Humihingi rin ako ng tawad, Zoe. Kasi hindi ko man lang naisip ang kalagayan mo na nasasaktan ka na pala. Hindi ko man lang nakita na nasasaktan ka na pala. Alis na po ako, Dad. Sabi niya, Tay, alis na po ako. Sorry, Zoe. Annalyn, alis ka mag-isa. Okay lang po, Tay. Nakapag-book na naman po ako ng ng sasakyan. So ito nga si Lynette, nagtimpla ng kape. At sabi naman ni Chang Susan, lalong hindi ka makatulog niyan kasi nagtimpla ka ng kape. Chang, hindi po talaga ako makakatulog kapag wala akong balita sa anak ko. Nag-aalala po talaga ako para bang may masamang mangyayari sa kanya. Nagulat sila dahil bigla na nga dumating si Annalyn. O anak, ba't ka umuwi? Ano nangyari sa'yo? Ba't kaya na itsura mo? Lumapit si Chang Susan. Apo, may problema ba? May problema, sabihin mo. Sabi ni Josa, inaanak, ba't ka may galo sa braso? Wala po. Anong wala? Sabi ni Lynette, Nay, huwag na po kayong magalit. Paano hindi ako magagalit? Nasa poder ka ng tatay mo. Nagpaalam sa akin ng tatay mo. At pumayag naman ako na doon ka tumuloy magdamag. Tapos ngayon uwi ka na mag-isa, hindi ka malang niya hinatid. Sabi niya, Tapos sabi mo, hindi ako magalit? Sabi niya. Kasi sabi naman ni Annalyn, huwag na daw mag-alala, okay lang daw siya. Tapos wala na, hindi na nakapagpaliwanag pa si Annalyn. Niyakap na lang niya yung nanay niya dahil nasasaktan talaga siya. Hanggang sa pinatulog na nga si Annalyn ng nanay niya, hinihele-hele siya. Ginagawa pa rin talaga siyang bata, Kasi nga baby naman talaga ni Lynette to Ngayon, habang pinapatulog niya tong si Annalyn dahil nakatulog na rin sa pagod at puyat, na-stress pa yung bata, kaawa. Tumatawag si RJ. Ito na yung pagkakataon para sagutin yung tawag ni RJ sa cellphone ng anak niya. Kinuha niya, lumabas muna siya ng dahan-dahan sa kwarto para di magising si Annalyn. Nung paglabas ng kwarto, sinagot niya agad ang tawag. Hello RJ, si Lynette to. Alam mo RJ, pumayag ako sa'yo. Ang ayos-ayos ng pakiusap mo sa akin. Nag-usap tayo na maayos, pumayag ako na dyan tumuloy ang anak ko, magdamag. Tapos mababaltaan ko, sasaktan lang pala siya ni Zoe. Dapat pinotektahan mo yung anak ko. Sabi naman ni RJ, I'm sorry Lynette, I'm really sorry. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito yung sitwasyon Alam mo, meron din naman problema si Zoe. Sinisisi mo ba siya? Hindi, it's my fault. Kaya huwag mo sisihin si Zoe dito. Normal lang naman yun na magkaaway sila magkapatid, pero nandito ako dahil kagustuhan ko na magkasundo silang dalawa. At saka merong kinakaharap na problema ng si Zoe. Alam mo naman ang nangyari sa family namin, sabi ni Lynette. Well, hindi ko na problema yun. Nasa akin talaga na protektahan ko yung anak ko. Alam mo, kung mag-sorry ka lang din naman sa akin, dapat hindi mo na pinaulit-ulit pa yung kasalanan. Sabi niya, hindi mo na sana hinayaan to na magpaulit-ulit na lang. Sabi ni Lynette, talagang sinabihan talaga ng talagang nasabon or nasermonan talaga ni Lynette itong si RJ. Dahil nga hindi talaga makaya ni Lynette na hanggat nandiyan nga sina Zoe sa si Moira, hindi talaga magiging safe yung anak niya, sila mag-ina.
Lagi na talaga nasisira yung pamilya nila dahil kay RJ nga, sa pamilya niya, di ba? So yun na nga, pinagbabaan na nga niya ng phone, sabi ni RJ, Lynette, sabi niya, no? So ito na, kinabukasan, nakita ni RJ nagliligpit ito si Zoe. Sabi niya, Zoe, nagliligpit ka ba? Alis ka ba? Hindi po, dad. Dadalhin ko po itong mga damit na to para kay ma'am. Zoe, gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo. Huwag mong sisihin si Annalyn. It's my fault. Kaya ito nangyari. Dad, pwede ba huwag mo nang protektahan si Annalyn? Alam naman natin na ang pamilya nila ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya natin. Dad, pupunta nga pala ako kay ma'am. Alam ko na kung nasa saan siya. May pakiusap ako, Dad. Gusto mo ba siyang kausapin? Please, kausapin mo siya para sa akin. Alam mo naman, Zoe, na wala na akong amor sa ma'am mo. Ayoko na siyang makita pa o makausap. Dad, gawin mo to para sa akin, please. I'm begging you, nakikiusap ako sa'yo. No? Talagang nakiusap tong si Zoe. Sabi niya, makipagkita raw at makipag-usap. Kailangan doon nila magkausap ng tatlo ng masinsinan para maayos doon nila ang problemang ito. At pumayag na nga si RJ. No? Ito na, nakarob si Moira, wala pa rin damit. Nung pagbukas siya ng pinto, nagulat siya, RJ, ko pala. No, napaatras siya no? Nagulat siya. Pasok, tuloy kayo. Parang walang nangyari no? Sabi naman ni Moira, asikaso niya, gusto niyo bang uminom ng tubig? Ano ba gusto niyo? Coffee? Gatas? Sabi ni RJ, no? Wala na akong panahon sa mga kadramahan mo, Moira. Ipapaalala ko lang sa'yo. Nagpunta ako dito para lamang kay Zoe dahil sa kagustuhan niya. Sabi naman ni Zoe, Dad, may sasabihin sa'yo si ma'am. Lumod tong si Moira, no? Sabi naman ni Moira, hindi mo na ba talaga mapapatawad? Sabi naman ni RJ, no? Tumayo ka, Moira. Hindi mo na ako madadala sa pagganyan-ganyan mo. Patawarin mo ko, RJ. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Para, sabi naman ni RJ, no? Okay, meron akong kondisyon sa'yo. Nagulat sila kung ano yung kondisyon ni RJ. Ano kaya yun? Samantala itong si Giselle nagwawala sa galit. Talagang gigil siya sa galit eh. Kulang pa daw yung yung ginawa niya kay Moira. Kung hindi lang daw talaga dumating si Zoe. Talaga nasaktan pa raw niya talaga. Siya ang dahilan kung ba't nasira ang buhay ng kapatid niya, kung bakit hindi ito naging doktor. Kung tutuusin nga daw kulang pa daw yung pagpapalayas sa kanya. Dapat daw nababagay na papunta siya sa bilangguan. Sabi naman ni Lynette, napalayas na naman po siya ng asawa niya. Talaga, kulang pa nga yun Sabi niya, no? So sabi naman ni Lynette, talagang sinabi niya na magkasama yung mag-aama kahapon, kaya imposible daw na nasa out of town daw itong si RJ. Kasi nga sinabi ni Giselle, di ba? Tumawag daw siya kay Obeng kahapon. Sabi naman ni Obeng, nag-text na sa out of town daw siya. Kaya napaka-imposible. Naalala ni Giselle, nandun pala si Zoe sa bahay na yun. Kaya natuko niya na si Zoe yung may gawa. That witch, manang-mana talaga sa nanay niya. Nag-pretend siya na kunwari siya si RJ. Sabi niya, no? So sabi naman ni RJ, humingi ka ng sorry kay Lynette. What? Alam mo RJ, ba't ko naman gagawin yun? Wala naman akong kasalanan, wala naman akong ginagawa sa kanila mag-ina. Kung tutuusin, ang may kasalanan ay si Lynette. Siya ang punot dulo ng lahat ng to dahil inagaw ka niya sa akin. Kaya lang naman ako nagkaganito dahil sa'yo. Dahil nung araw na yon, iiwan mo na kami mag-ina dahil pinili mo si Lynette, kaya kita na itulak sa hagdan. Sabi naman ni RJ, no, alam mo Moira, iiwan kita dahil sa'yo, hindi kay Lynette. Dahil hindi ko matim ang pag-uugali mo. Ngayon, kung hindi mo kaya makipagharap kay Lynette at humingi ng tawad, pues madali akong kausap. Aalis na ako. Hindi na ako may kipag-usap pa sa'yo. Sabi naman ni Moira, no, wait lang. Robert, sige na, papayag na ako. May kipagkita na ako kay Lynette para mag-sorry. So ito na nga, nasa bar sila. Dumiretso na sila ng bar, diba? At pinag-uusapan nga nila yung mga nangyari kagabi, nakaguluhan. At sabi naman ni Giselle, make sure na kapag may kipagkita si Annalyn sa dad niya, siguraduhin niya na wala doon si Zoe. Sabi naman ni Lynette, sa ngayon po wala na sila ni Moira. Kaya po ang mas inaalala ko ngayon ay si Zoe. Kasi pwede niya saktan yung anak ko anytime. Ngayon biglang tumawag si RJ, sabi niya, Ma'am Giselle, tumatawag po si RJ. O sige, sagutin mo at isumbong mo na rin yung mga ginawa ng anak niya sa anak mo. Sabi naman ni RJ, Lynette, tumawag ako dito sa'yo para sabihin
Hin na nakipagkita ako ngayon kay Moira at nagkausap kami. So ano, pagagalitan mo na naman ako dahil nagsumbong na naman sa iyo magaling mong asawa. Ako na naman ang mali. Hindi, Linet. Kaya ako tumawag sa iyo dahil gusto makipagkita sa iyo ni Moira para humingi ng tawad. Ano? Hingi siya ng sorry? Talagang hindi siya makapaniwala, no? At nagulat naman si Giselle, narinig niya yung pag-uusap dahil naka-loudspeaker. Si Moira po gusto pong humingi ng sorry sa akin. No, hindi sila makapaniwala. Umentra naman tong Carlos. Ano, may kapagkita kay RJ. Tumayo si, Lynette. Ay, hindi yon Carlos. Tumawag lang kay si RJ para sabihin sa akin na personal daw na mag-sorry sa akin si Moira. Sabi naman ni Carlos, delikado yun. Iingi siya ng sorry sa'yo na may kipagkita siya sa'yo. Baka kung anong gawin niya. Mabuti pa, samahan na kita. Sabi naman ni Giselle. Sabihin mo na ako, Lynette, sasamahan din kita. Sabi naman ni Lynette, sobrang busy mong tao, Carlos. Marami ka pang gagawin. Ayoko may istorbo ka. Ayan mo, nandito naman si Ma'am Giselle para samahan ako eh. At para hindi ka na rin mas lalo mag-alala pa, isasama ko na rin si Josa sa si Chang Susan. O yun, sige, pumayag na siya. At ito na nga, 4 sila. ready na sa pagdagulan tong mga ito eh. Sabi niya, ba't wala pa si Moira sa si RJ? Sabi ni Chang Susan, sabi naman ni Lynette, sabi ko na nga ba eh. Hindi talaga ako naniniwala si Moira pa, hingi ng tawad sa akin. Sabi ko na nga ba, hindi talaga sisipot yung mga yun eh. Sabi naman ni Chang Susan, kung ganon, hindi rin naman sila pupunta. Mabuti pa kumain na lang tayo, more than lang tayo. Gutom na ako eh. Ngayon biglang sumunod yung dalawa. Lynette, sorry we're late. Yan na. So sabi niya, ate, pwede bang maiwan mo na muna kaming tatlo? Kami lang tatlo magkakausap. Oh sure. Pero pangako mo sa akin, Obeng, pagkatapos ng pag-uusap ninyo, makipagkita ka sa akin at mag-uusap tayo ha. May mga importante rin akong sasabihin sa'yo. O sige, sabi naman ni Lynette, Chang, Josa, iwan nyo na muna kami. Tumayo na yung dalawa. Basta, Lynette, nandun lang kami sa gilid ha. Sabi naman ni Chang Susan, no. Lynette, sabihin mo lang ako ha. Talagang nag-ano siya Darete niya yung kamao niya eh. Sabihin mo lang ako kapag nagkagulo, tawagan mo lang kami. Sabi naman ni Giselle, may bibili lang ako saglit. Lynette, babalik din ako mamaya, dito lang kami, opo. Tapos ito na, sabi niya, nililinaw ko lang RJ kung tuloy ba ang usapan ko, kung meron bang patutungan ng pag-uusap natin ngayon, pagkikita natin. Oo naman, Lynette, sa totoo nga niya mag-sorry sa'yo si Moira, diba? Sabi niya, no? So ito na, ito yung abangan natin sa Lunes. Sabi ni Chang Susan, kulang pa yung paghingi na sorry sa'yo, no? Kulang pa yan, dapat gamood siya sa harapan mo. At ginawa nga ito ni Moira, no? Talagang binabaan niya yung pride niya. So alam naman natin na peke lang ito. Alam natin na pinaplastic na naman si Lynette ni Moira dahil meron talaga siyang binabalak. So ano kaya yun? Yan ang dapat nating pakatungayan sa Lunes, episode 345 mga kapuso. At dito na po natatapos ang review and recap para sa araw na ito. At kung bago ka pa lamang sa akin channel Kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy weekend sa mga kapuso, happy viewing, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.